Sa paglabas natin sa kalsada, atin silang nakikita. Nakapaskil at nakasabit upang magbigay paalala. Mga karatulang gabay sa mga motorista at tumatawid sa lansangan, yan ang street sign. E paano kaya kung hindi na-imbento ang street signs? Ano kaya mangyayari? Ma'am, bawal po dyan! Ma'am, tanong po, kung hindi po na-imbento mga street sign, ano kaya mangyayari sa ating lahat? Puro disgrasya siguro kasi maano yung tawid na tawid. Yung walang disiplina. Wala Kung may straight time nga eh. Yung iba wala pa rin disiplina, lalo na kung wala. Magulo. Malamang buhol-buhol ang traffic sa buong mundo kung hindi na uso ang traffic signs. Ang mga simpleng signs tulad ng left turn o right turn ay sinimulang gamitin sa Pilipinas noong 1930s. Kulay dilaw ito at may nakaguhit lang na simbolo para mas mabilis makita at maintindihan kahit tumatakbong sasakyan. Pero noong 1968, nilagdaan ng mga kasapi ng United Nations ang Vienna Convention on Road Signs and Signals. Dito na pagkasunduan ang paggamit ng standard road and traffic signs sa mahigit 70 countries. 1973 nang ipatupad ito sa Pilipinas. Ang mga jeepney ang kilalang hari ng lansangan. Pero manong jeepney driver, marunong ka kaya sa street sign? May mga street sign po tayo rito. Ano po ang ibig sabihin po nito? Yata ako ito. Hindi natin alam, no? Ito po, sir. Giveaway. Ito po. No parking. No parking. No blowing of horn. Galing. Yes, sir. Ito po, sir. 60 kilometers per hour ang speed. Speed limit. Kung kuha ka ng paseros, pag may nakalagay na dito, hindi ka pwedeng kumuha. May style ng zigzag road. Eh, may sulat na, giveaway. Hindi ko kasi kabisado na ano ito. Ito po yung hindi ko po napag-aralan. Ito, no parking. Ito, alam mo ito. Magpapahuli kaya ang mga manong bus driver? Maingat sa hayop. Madulas na daan. No parking. Ngayon naman, testingin naman natin ang mga taxi driver. Ano pong street sign yan? Double parking. Ito naman po, sir. Ito na. Ano po, sir? No overtaking. No overtaking. Panalo. Ayos. Bawal bumusina po. Beware of animals. Bawal magbisina. Double parking. Alam niyo bang ikatlo ang Maynila sa listahan ng mga pinakadelikadong syudad para sa mga motorista? Ayon yan sa CNN Go, isang international travel website. Nung nakaraang taon, ang Commonwealth Avenue at EDSA ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng aksidente sa lansangan. Umabot sa 8,000 ang naging aksidente sa EDSA nung nakaraang taon. 3,000 naman ang naitala sa Commonwealth Avenue ayon sa MMDA. Hindi naman lang sa gobyerno nakasalala yung safety ng driver eh. Ang marami dyan is human error. Yung kung may nakalagay doong road sign, hindi mo siya sinunod, pwedeng maging dahilan ng aksidente. Ngayong taon, halos 40,000 tao na ang nahuli ng MMDA dahil sa hindi pagsunod sa mga batas trapiko. Ang kalimitan kasi doon sa mga drivers natin, hindi ko naman nila lahat, hindi naturuan nung tamang mga signage. Lahat tayo'y dumadaan sa kalsada, kaya pati mga taong naglalakad at tumatawid, amin din kinulit. Tignan nga natin kung alam nila ang ibig sabihin ng mga karatulang ito. No smoking. Bawal tumawid. Alam ko dito yung bicycle lane eh. Dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, makikita ang malalaking karatula na may nakasulat na bawal tumawid, may namatay na dito. Kapag nabasa mo ito, hindi ka ba susunod? Mamadali lang, kapag layo ng overpass eh. Ayon sa MMDA, nung nakaraang taon sa Metro Manila, 14 kada araw ang naitalang na aksidente sa pagtawid sa kalsada. Umabot ng higit 100 ang namatay. To date, MMDA has installed 80 footbridges in Metro Manila. And doon sa 80 na yon, ang tumatawid doon araw-araw is around 2.8 million pedestrian. So imagine kung yung 2.8 million na yon is hindi namin pinakyat sa taas at pinabayaan lang namin na doon tumawid sa kalsada, we could just imagine kung gaano karami pa sana yung aksidente na mangyayari. Masunurin pa rin kaya si Juan o sadyang matigas ang ulo ng ilan?
malinaw ba ang ibig sabihin ng batas na yon, okay, ng mga rules na yon, the so-called rules, no, sa mga taong gumagawa ng gantong pasaway. Baka para sa kanya, walang masamang gawin yun, magsubok na gawin yun, kasi wala naman talagang pipigil sa kanya. So, hindi niya nai-imagine ngayon yung magiging consequence ng kanyang action. Pero kung buhol-buhol ang trapiko dahil sa mga pasaway na motorista, ito naman ang magtatanggal ng inyong init ng ulo. Swabe sa galaw, bibong-bibo sa pagsayaw. Traffic ay gumagaan sa bawat paghataw. Hindi siya dancer, kundi isang traffic enforcer. Introducing Traffic Enforcer Pascual Tablatin. Parang lang, naglalaro ka lang, exercise po yun. Sa pagtatraffic kasi nandyan ang kalaban namin, init at saka ulan. Ngayon, hindi ko iniisip yan. Ang iniisip ko yung trabaho ko. Ngayon, may mga motorista naman, may nagpapatuwa sa akin minsan, may nag-aabot sa akin pampautang loob sa mga pantubig, soft drink, o ano naman bagay. Natutuwa rin ako. Madlang motorista, anong masasabi niyo sa hataw ng ating dancing traffic enforcer? Small star o big star? Eh ako nga, kahit na-traffic ako, pag nakita ko siya, natutuwa na ako eh. Maganda nga yung ganyan eh. Pag uwi namin, tanggal na yung pagod namin pag siya ang nakikita namin. Nakakatuwa, tsaka magaling siya. Una-una sa lahat, pasayahin natin ang motorista. Kahit mabigat ang trabaho, mainit, o mahirap na, kailangan nagtatraffic ka, masaya ka, lagi naka-smile, lagi nagpapasaya ka sa tao. Nakilala namin ang Guerrilla Aerosol Crew o GAC. Kasampulan nila itong blankong pader sa isang parking lot sa Quezon City. Kung dati kinakatakutan ng mga taong may tattoo, ngayon isa itong uri ng obra o art.